Gising pa po ba kayo? Amen. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong discussion tungkol sa full armor of God. At ang full armor ay matatapos na ngayong gabi. Dalawa na lang sa full armor ang hindi pa po natin na-discuss. At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sandaling lumapit sa Panginoon na tayo ay manalangin. Sa aming Diyos na tapat at mabuti ang aming papuri ay sa iyo lamang. Ang pagkilala ay amin pong sa iyo ibinibigay at sa aming kalagitnaan, amin kang itinataas. Walang ibang Diyos na dapat na kilandin at pasalamatan, itanghal, maludan sa iyo dahil ikaw ay Diyos na karapat-dapat. Sa gabi ito, Panginoon, aming ibinababa ang aming mga sarili. Nais namin na ikaw ang siyang maitaas. Mangusap ka sa puso at isipan ng bawat isa. At sa amin pong pagpapatuloy sa talakayan ito, Panginoon, ikaw pa rin ay mabigyang karangalan. Puspusin mo po kami ng iyong dunong at kaalaman. O Banal na Espiritu, kami ay tulungan na sa pag-aaral na ito, ang aming pong puso ay aming inihahanda, ang aming isip ay gayon din, ikaw sa amin ay mangusap at kami ay pandayin, bigyan ng kaalaman at lubos na pangunawa tungkol sa full armor of God. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na aming itinataas. At ang full armor na ito na iyong kaloob ay makita mo nga po, Panginoon, na aming taglay at aming maggamit para po sa ministry na iyo pong inilaan sa amin at gayon higit sa lahat ay upang aming wasakin ang lahat ng gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa sa amin pong mga tahanan, sa buhay ng iglesia. Ikaw ang Diyos ang siyang aming ipaglalaban at patuloy na bibigyang karangalan. Mangusap ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ito'y aming dalangin. Natapos na po tayo sa apat. So, review po natin ano po yung apat. Una, ano po yung una? The belt of truth. Pangalawa, breastplate of righteousness. Pangatlo, pang-apat, ngayon po, sa panglima na tayo, the helmet of salvation. The helmet of salvation. Ang helmet, ito ay, saan po inilalagay? Yan. At bakit inilalagay ito sa ulo? Yan, sa ulo nilalagay, hindi sa manibela. Kasi para proteksyonan ang ating ulo. No? Nakakita po ako niyan nung ako ay pumasok sa driving school. Meron silang pinakita na mga videos. Yung lalaki na may suot na helmet na na matibay may klase. Na daanan po siya, nagtaob yung kanyang motor, nadaanan ng gulong ng bus. Natanggal yung helmet sa ulo niya, pero siya nakaalis doon, sabi niyo po, hindi mo na ano yung ulo niya. Tapos yung isa naman na mumurahing helmet, basta may helmet lang. Nun pong madaganan, durog ang ulo. Yun yung mga pagkakataon po sa aksidente. Kaya sabi, ang ina-advise nila kung bibili kayo ng helmet, kahit mahal, basta yan ay matibay. So, ganun din po. Ang helmet of salvation is to protect our head. Our mind. Protect our mind. Sa head, nandun po yung ating utak. At ang ating pong pakikipaglaban ay nasa isip. Di ba? The mind and heart is the most protected part of the armor. At ito pong helmet ay ginagamit po to protect our mind. Because the battleground is in the mind. Marami tayong naiisip. Di ba? Maraming tumatakbo sa ating isip. Maraming gumagana dyan sa ating isip. May malinis, may marumi. Di ba? May masaya, may malungkot. Iba't iba. Ang isip natin, ang lugar kung saan ang kaaway ay nakakapasok at nalalagyan tayo ng mga negatibong kaisipan. Nalalagyan po tayo dyan ng mga pagkalito. Nalalagyan niya tayo dyan ng anxiety, depression. Dito yun sa isip. Nalalagyan niya tayo dyan ng lust, ng kasinungalingan.
Katulad sa homosexuality, sa lesbianism, unbelief and doubt, na ilalagay yan ng Diablo sa isip. Yung inferiority, yung pakiramdam mo, wala kang, ikaw ay unworthy, wala kang halaga, wala kang value. So dito yan tumatakbo sa isip. No? Yung fear, yung pabago-bagong isip, yan ay tumatakbo. No? Dito po yan. Inilalagay ng kaaway, dito yan itinatanim. Kaya po, battleground natin ay sa isip. Kaya napakahalaga po ng isang part ng full armor ay ang helmet of salvation. It prevents us from divided mind. Iniingatan po nito, ang ating isip ay mahali, kundi ang isip natin ay nakafocus sa Lord lamang. No? To fill our minds with Philippians chapter 4, verse 8. So, ano po ang sabi doon sa Philippians chapter 4, verse 8? Whatever is true, whatever is noble, whatever is admirable, whatever is pure, whatever is holy, whatever is praiseworthy, think about such things. Think, sabi, think. Hindi po sinabi, feel about such things, but think. So, ibig sabihin, sa isip. Yun ang pupuno sa ating pong isipan. No? Yung mga bagay na kapuri-puri, yung mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Kumusta po ang ating isip? Ano ang tumatakbo sa ating isip? Marami. Marami. At dyan din po tumatakbo yung mga isip na gusto ko nang mamatay. Diba? Naisip. No? Pumapasok din sa isip. At yun ay inilalagay doon ng kaaway. No? Na hindi ho natin dapat ni-entertain. Yung kaisipan na wala akong kwenta, wala naman akong halaga, mahina lang ako, wala akong magagawa. O saan po yan? Diba sa isip? Pumapasok yan sa ating isip. Dito pa yan. Dito yan naglalaro. Kaya nga po, ang isip natin ay dapat po natin bigyan ng proteksyon. Ang salvation, it comes from the root Greek word soteria. Soteria, salvation po. Na ang ibig sabihin po kapag i-translate natin sa English ay deliverance. Deliverance. This is particularly appropriate po kapag tayo ay nag-approach sa isang demonized person. Ito pong deliverance. At ganoon din po sa atin. Hindi lamang po doon. Ganoon din po sa atin. Kung minsan kailangan natin ma-deliver ng Kristiyano na pero may mga negatibong kaisipan. Lagi na lang negatibo, hindi mag-isip ng positibo. Kristiyano na pero lagi na lamang nalilito. Kristiyano na pero nagkakaroon pa rin ng anxiety sa depression. Nakakalungkot po yun. Meron akong mga kilalang Kristiyano ganyan. Nagkakaroon ng anxiety, nagkakaroon ng depression. Bakit? Kayong nasa iyo ang Diyos na sapat sa lahat ng bagay. At alam mo, sinasabi sa kanyang salita, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Di ba? Huwag nating isipin at alalahanin kung anong ating kakainin, anong ating iinumin, kung anong ating daramtin. Sabi doon, ang mga bagay na yan ay iniisip na mga bagay na walang pananalig sa Diyos. Na bagamat alam natin bakit natatalo pa rin tayo ng ganung mga kaisipan. Kasi binubuksan natin ang ating isip sa mga gawa ng Diablo. Ini-entertain natin yung kanyang mga ibinubulok na pumapasok naman sa ating isip. At kapag in-entertain natin, ayun, doon na yung nagpo-process. No? Kaya nga po, ang helmet, di po, baka pag nagsuot ka ng helmet, pati tenga nakatago. No? Para hindi mo marinig yung binubulong ng kaaway. Hindi mo yung dapat pakinggan. No? Hindi mo yung dapat i-entertainin. Kasi magpo-process yun sa iyong isip kapag iyong pinakinggan. It is to protect our whole head. No? Lahat yan. So, nandito yung senses, no? Di po ba? Halos lahat ng senses nandito. Eyes, ears, nose, tongue. Nandito yun. Yung isa ay skin yun no? Di ba? Pero apat, no, majority ng ating senses nandito sa ulo na poproteksyonan. At dito din sa helmet, poproteksyonan itong isip una sa lahat, no? At yung ating mata.
pinoproteksyonan. Yung ating ilong, itong mga parts na ito, pinoproteksyonan yan ng helmet. No? Ang helmet of deliverance. Bakit nangyayari yun? Kasi merong mga bagay na naka-store sa ating isipan na ayaw nating bunutin. Hinahayaan nating mag-grow pa din doon. Meron na tayong Diyos, meron na nanatili tayong naaalipin ng ating mga masasamang isip. No? At hindi ko yun malusog para sa atin. Hindi yun magdudulot ng growth para sa atin kapag marumi yung ating isip. Makita mo lang na nagkukwentuhan sila, napatingin lang sa'yo, iniisip mo, ako pinagkukwentuhan, ako pinag-uusapan. Napatingin lang eh. O kung ikaw man ang pinag-uusapan, bahala sila. Yun ay accountability nila, pero ikaw, wag mong guluhin ang iyong isip sa kanila. Di ba? Kaya yung isip natin, ingatan po natin ito, na wag itong mataniman ng kaaway ng mga buto ng kanyang kasinungalingan. Hindi ho yun marapat. But let us fill our minds and think about the things written in Philippians chapter 4 verse 8. Yun yung iisipin natin. Yun yung pupuno sa ating isip. Huwag lagi tumatakbo sa masama. Kapatid, kung ganyan ang takbo ng isip mo, humingi ka ng tawad sa Diyos at hingin mong linisin ng kanyang banal na dugo ang iyong kaisipan. Rebuke the devil, no? Submit yourselves to God and rebuke the devil na hinahayaan mong magparot-parito sa iyong utak at nilalagyan ng maruruming bagay ang iyong utak. Di ba? Yung last, isa pa yan. O kaya sabi ko sa kanila, huwag kayo manunod ng mga pornographic film. Kasi pag nakita mo yun, papasok yun sa mata. Pag pumasok yun sa iyong mata, pupunta yun sa iyong isip, magpuproseso yun doon. At kung na-enjoy natin ang mga bagay na yun, humingi ka ng tawad sa Diyos ngayon na. No? Kasi ang diablo ay binibigyan mo ng pugad doon sa iyong utak para yun ay maging malakas na foothold sa iyo at hahawakan ka niya sa liig at ikaw ay ibabalibang. Yan ay mahirap labasan. Napakalaking struggle yan, napakalakas niyan. Yung spirit na yan. Kaya huwag natin, alisin agad natin yan sa ating isip at huwag tayo magka-interest sa ganung mga bagay. Ikaw man ay single o ikaw man ay may asawa, hindi yun marapat na panuurin. Kasi you are putting garbage in your head. No? Nabubulok yun doon. At susunod ang katawan mo. So kaya po proteksyonan natin yung ating isip. Sabi doon sa kanta, di ba ng mga bata, be careful little eyes what you see. Yan. So, ano yung ating tinitingnan? Ano yung ating tinititigan? Kasi nagpuproseso yan sa ating isipan. At yun ay nagiging instrumento ng kaaway. No? Para tayo ay kanyang daklutin, tayo kanyang alipinin, at iwas-iwas ng walang kakaya-kaya. Tapos bibigyan kanya ngayon ng spirit of guilt. Ha? Nagkakaroon ka ng guilty feeling. Kristiyano ka pa naman, di ka nahiya. Paulit-ulit ka. Ginagawa mo yan. Diba? So, we have to protect our mind. Protect your eyes. It protects your eyes. Sa ating mga nakikita. Protects our ears. Sa ating mga naririnig. Kung nakarinig tayo ng mga bagay na hindi marapat, huwag na natin yung entertainin. Mga salita, mga kwento na magdudulot sa atin ng stress. No? Huwag na natin yung entertainin. Kasi kung stress siya, may stress ka din. Yung mga bagay na pinakikinggan natin na fake news pala. Tapos na-deliver ngayon, na-proseso sa iyong isip. At na-deliver ng iyong dila. Diba? Pumasok dito, na-proseso doon, dineliver nito. Diba? So itong mga ganito ang nasa under protection ng helmet of salvation. Dapat tayong ma-deliver sa ganung mga uri ng kaisipan, sa ganung uri ng mga nakikita, sa ganung uri ng mga pinapakinggan, at sa ganung uri ng mga sinasalita. Niligtas tayo ng Diyos. Amen?
Natanggap natin, naranasan natin ang kaligtasan mula sa Diyos. Amen. Sabi doon sa inawit natin, ha? Jesus, I believe in you. No? Ganda ng awit na yun. No? Gusto ko rin yung awit na yun. Sabi doon, lyrics doon? Into your hands, I commit again with all I am. To you, Lord, ibigay natin ang lahat sa atin sa Kanya. Magbago kaya ang sabi po sa Roma chapter 12 verse 1 and 2. Ano po ang sabi din? Pakiflash nga yung Roma chapter 12 verse 1 and 2. Sabi, therefore I urge you, brothers, no, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Ihandog natin, ialay natin ang ating mga sarili bilang handog na buhay, banal at nakalulugod sa Kanya. And verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. No? Huwag tayong makikiayon sa takbo ng sanlibutan. Yan o? Because ay baguhin natin ang ating mga isipan. Renewing your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Mauunawaan na natin ngayon ano ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi makaunawa kasi hindi nagbabago ang takbo ng ating isipan. Ang tagal ng Kristiyano, pero hanggang ngayon, masama ang takbo ng isipan. Mas mabilis makita ang masasamang bagay sa kapwa sa halip na ang sa mabuti. Tapos ibubukod ang sarili. Saan ka naman yan? Diba? Inilalayo tayo ng gayong uri ng kaisipan sa fellowship. Inilalayo tayo ng gayong uri ng kaisipan sa pamilya ng Diyos, hindi na ako sisimba. Diba? Kasi ito yung takbo ng isip. Nakausap mo na, ipinag-pray mo na, pero hindi nagbabago yung takbo ng isip. Paulit-ulit bumabalik. No? Favorite subject yun, araling panlipunan. Kasaysayan. Kasi laging nagre-rewind. Laging nagre-rewind ang kasaysayan. Tapos na nga paulit-ulit pa. Huwag na natin balikan yun, yung nakaraan na nag-i-enslave lang sa atin. Baguhin natin ang takbo ng ating isip. Sabi doon, at malalaman, mauunawaan ninyo kung anong kalooban ng Diyos, kung anong mabuti at siyang ganap na kalulugod sa Kanya. Sa gayong uri ng takbo ng isipan, sa palagay niyo po ba nalulugod natin ang Diyos? Hindi. But let us put on the helmet of salvation. Lagi po nating tandaan. And we will be able to experience the deliverance from God. Madi-deliver tayo, isusuko natin yung ating sarili. Balikan ko po yung gamit ng helmet to protect our head. Kapag wala ang helmet, at ikaw ay nasa karsada, maaksidente ka, basal ang iyong loob. No? Ganyan din po sa atin. Kung di ho natin isusuot ang helmet ng kaligtasan, wala hong magpo-protection sa atin laban sa masasamang plano sa atin ng kaaway. Ngayon sinasabi, there is no weapon formed against me that will prosper. Yes, totoo yun, totoong salita ng Diyos. Pero paano ikaw na hindi mo pinoproteksyonan ng iyong sarili doon sa mga weapons ng kaaway? So, isang tudla na sa'yo sa noo, patay ka, para kasi gulayan, bagsak. No? Buong babagsak. Kaya may mga Kristiyano na nagiging talino. Kasi yung battlefield, hindi mapanalunan dito sa isip. Tumatakbo. Malayang nagka-track and field doon ng Diablo. At lagi siyang nananalo. Huwag natin hayaan. Put on the helmet of salvation. Tandaan mo kaya salvation. Tandaan mo, iniligtas ka na ng Diyos. Tandaan mo, sa iyong kaligtasan, nilinis na ng Diyos ang lahat ng iyong karumihan at pinatawad niya ang iyong kasalanan. By putting on the helmet of salvation, tatandaan mo
na minamahal ka ng Diyos at tatandaan mo, huwag mo na dapat balikan ang nakaraan mo kung saan hinako ka ng Diyos at binigyan ka niya ngayon ng bagong buhay. At yun ang magbibigay ng protection sa iyo laban sa masasama. Masamang kaisipan, sa anxiety at depression. Meron ba dito nagkakaroon ng anxiety at depression? Sana, wala. Kung ikaw man ay tamaan yan, kung papagaling sa sarili mo sa pamamagitan ng pagkapit mo sa Diyos at ililigtas ka niya, hindi yan mananatili sa iyo. It is the work of the enemy. Ang nais ng Diyos ay guluhin ng dyablo, ay guluhin ng ating isip. Ang nais ng Diyos, tayo ay palayain mula sa mga isip na nakagugulo at nagpapahirap sa atin. At ang di malirik na kayapaan ng Diyos ang siya mag-iingat sa ating puso at isipan. Hindi ba? Pangako yun sa kanyang salita. Alam mo ba natin yun? Yun ang mahirap kung hindi natin alam. Di ba? Alam natin yun. Tayo mga Kristiyano. No? Hindi naman po tayo excuse dyan. Dumarating mo talaga yung masamang kaisipan. Amen o ba? Pero kung dumating po yan, tayo po ay consciously, ba alam natin masamang kaisipan yun? Rebuke right away. No? Rebuke. Back off. Satan, in the name of Jesus. Alisin mo ang kaisipan. Hindi ito maganda. Hindi ito nakakaluwid sa'yo. Tayo ay conscious tayo. No? Meron tayong kamalayan. Huwag natin yung hayaan. No? Kaya ito po ang purpose niya ng helmet of salvation. To prevent a doubtful mind. Doubtful mind will not claim God's promises. Tandaan po natin yan. No? Doubtful mind will not claim God's promises. Kasi nagdadalawang isip siya eh. Paano niya i-claim yung promises ng Diyos? Nagdadalawang isip siya. At may warning po yan. Sabi po sa Aklat ng Santiago, chapter 1, verse 6. Tingnan natin, ano po ang nakasulat doon. Santiago, chapter 1, verse 6. But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Di ba? O kung kayo ay hihingi, sabi, kayo ay manampalataya, huwag mag-aalinlangan. No? Huwag mag-aalinlangan. Dahil ang sino man na nag-aalinlangan ay katulad daw sa alon. At huwag umasa na tatanggap ng anuman. No? Nandun po yun sa susunod na verse. Sa verse 7, huwag umasa tatanggap ng anuman ang tao, pabago-bago ang isipan. O kung tayo ay nag-aalinlangan sa magagawa ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, no? Gaya po nung akin po isinare kagabi sa ating Bible study, no? Si Peter, nung makita niya ang lalaking lumpo, no? Dumating sa kanya yung rhema, no? Dumating yun sa kanya, at hindi siya nag-alinlangan doon. Gayon na sinabi ko, hindi si Peter ang nagpagaling doon sa lumpo, kundi ang Diyos. So siya ay naging instrumento lamang. No? So sinunod niya ang iniuutos ng Diyos, yung tinig ng Diyos, narinig niya at sinunod niya yun. At ang lalaking lumpo ay nakatayo, walking and leaping and praising God. No? Sa Acts chapter 3. Bakit ganon? Kasi marunong siyang makinig. At hindi siya nag-aalinlangan sa ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Kung siya ay nag-aalinlangan doon, maaaring hindi niya yun gawin. Marami po sa atin yung ganun, inuutusan ng Diyos, pero nag-aalinlangan, ayaw sumunod. Kaya nami-miss natin yung manifestation ng kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay dahil sa katigasan ng ating ulo. Bago pa sumunod, masasabi, sayang, dapat pala sumunod na ako, dapat pala ginawa ko. No, magsisisi tayo, huli na. Na-miss mo na ngayon yung manifestation ng God's power kasi nag-alinlangan ka. At ang hindi pagsunod, hindi lang yung katigasan ng ulo, kundi pag-aalinlangan. Ba't tayo masumunod? Nag-aalinlangan ka. Sasabihin ko ba ito? Hindi. Gagawin ko ba ito? Hindi. Baka ako ay mapahiya. Baka hindi ito totoo. Baka sarili ko lang ito. Kung nag-aalinlangan mo sarili mo yan, humingi ka ng confirmation sa Lord. Ibibigay niya yun. And then, obey His voice. No? Ito ay binigay ng Diyos sa atin, ang kanyang salita. Kaya po, ang pag-aalinlangan, hindi nakaka-claim
ng promises ng Diyos kasi siya ay nagdadalo. So, hindi tatanggap ng anuman ang taong mabago-bago ang isip. Kaya yung helmet of salvation, it prevents us from divided mind. Hindi tayo magkakaroon ng fear. O kung yun man ay maramdaman natin, ano po yung fear, but in our mind, we know that we have an ever-powerful God. There's nothing to fear. Kung siya ay nasa ating tabi, kung siya ay nasa ating side, di ba? Kung Diyos ay nasa panig natin, sino ang makakalaban sa atin? So yung fear, mawawala. We have now faith. And we can stand victorious because our God, our powerful God, is with us. So yun yung lumalaman dun sa helmet of salvation. Iniingatan nito ang ating isipan. If we do not claim God's promises, we cannot enjoy God's power. Yun. Kung hindi natin na-claim yung promises ng Diyos, hindi natin makikita yung manifestation ng kanyang power. Di ba? Hindi natin may enjoy ang power ng Diyos. Kaya, Kristiyano, maraming Kristiyano, powerless. Kita po natin? Powerless. Kristiyano sa turing, pero walang kapangyarihan. Hindi kayang tumayo. Hindi kayang makipaglaban sa dyablo. Bakit? Kasi takot. Bahag ang buntot. Alam mo ba natin, ang Diyos na nasa atin ay malakas at makapangyarihan kaysa sa Kanya na nasa sanlibutan? Alam niyo po ba yun? O dapat alam natin yun. No? At kung ang Diyos na yan makapangyarihan kaysa sa Kanya na nasa sanlibutan, ay naninirahan sa atin, kasama natin, nagpapalakas sa atin, ano pa ang dapat nating katakutan? Di ba? When our God is with us. So lahat ng yan, lahat ng fear, lahat ng pagkatakot na yan, yung mga negative thoughts, ang pag-aalinlangan, anxiety and depression, yung spirit of lust, yung homosexuality, lesbianism, yung unbelief and doubt, inferiority complex, no? yung unworthiness, fear, flickering mind, lahat ng ito na nilalagay ng dyablo sa ating isipan. Atin niyang itaboy sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon. Tayo ay ligtas. Amen? Yan. Sabihin mo yan sa mukha ng dyablo. Ako'y ligtas. Ako ay may kapangyarihan galing sa aking Diyos. At rebuke mo siya. In the name of Jesus Christ, I rebuke you, Satan. Ang lahat ng itinatanim mong masama sa aking isipan ay aking binubunot sa pangalan ni Jesus. Ang aking isip ay pupunuin ko ng mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na marapat, mga bagay na matuwid, malinis, banal, nakalulugod sa Diyos. Yan ang bagay na pupunot sa aking isipan. I'm wearing the helmet of salvation. No? Tayo ay lalaya. No? It prevents a discouraged mind. No? Iniingatan nito ang ating isip na tayo ay ma-discouraged. At pang-anim, the sword of the Spirit. The sword of the Spirit. So, chapter 6, verse 17 ng Ephesians, doon mo yun nakalagay. Sword of the Spirit. Anong tinutukoy na sword of the Spirit? It's the Word of God. The Word of God. This is the only offensive weapon given. Para saan ba iyon? Ang espada o ang taba. Saan ba ginagamit yun? Hindi ho pang tabas. Yung pong ating sword of the Spirit ay hindi ginagamit pang tabas ng halaman o ng damo. No? Kundi upang wasakin ang mga gawa ng kaaway. The sword of the Spirit is the Word of God. No? Ibig sabihin po, the word of command or word of authority. Word of command. Marunong tayo dapat mag-utos. Alam natin yung ating authority over the enemy. Tandaan po natin. Ikaw ba anak ng Diyos? Si Kristo na sa puso mo? May authority ka over the devil. May authority tayo. No? Kaya wag po tayo mababahag ang buntot sa dyablo. Nalala ko tuloy yung mga warrior. No?
Kapag mga usapin ganito na, merong ayaw na sumama, natatakot, no? Baka dumaon na pa silang tumakbo. Kaya nag-lecture ako noon. Tinuruan sila kung paano gamitin ang kanilang authority at paano lumaban. Kasi hindi pwede na hindi tayo marunong lumaban. No? Ang nilalabanan lamang yung kasambahay. No? Ang nilalabanan yung asawa, yung kapatid. Hindi yun. No, ang ating sandata, yung ating sword, gagamitin natin yan sa diablo. No, hindi sa kanila. Ngayon, matatapang na yung mga warrior. Kaya kapag natawag ako na, may nalabas daw dun sa bahay na yun, sinong sasama? Sasama na sila. No, sasama na. Ayaw nang maiwan dito. Hindi ka, baka kaya ayaw maiwan kasi baka dito pumunta yung nalabas. Yan. Gusto na nilang sumama, no? Hindi lamang para mag-usyuso, kundi para tumayo at makipaglaban. Alam natin yung ating authority, no? At huwag mo tayo sabi-sabi, pag kayo ay nakaharap sa deliverance, ganyan, sa may sinasabihan ng masamang espiritu ng diablo, huwag niyong papakiusapan ng diablo na, sige na, lumabas ka na dyan. Hindi yung pagsasalita with authority. No? Kapag pinakiusapan mo siya gano'n, pinapakita mo na siya ang may authority sa'yo. No? Si Jesus ba kapag nagpapalaya sa diablo, nakikiusap siya sa diablo na, sige na please, lumabas na kayo dyan. Sige na, pakiusap, huwag yun ang pakipahirapan niya. Hindi, di ba? But He speaks with authority. No? Ganun po tayo dapat. Tayo ay binigyan ng Diyos ng authority kasi, no? Using the Word of God. No? Yung power, yung kapangyarihan ng Diyos ay ibinigay na sa atin. Ako ay tuwag talaga noon. Tuwag na tuwag ako. Natatakot ako. Pero nung ito ay aking matutunan, ako ay tumapa. No? Natutunan ko na maging matapang pagdating sa mga gawa ng diablo. Iniisip ko, pag minsan nakakaramdam ako ng takot, lalo nung una-una, no? Lord, natatakot ako. Samahan mo ako. So, nire-review ko na yung fear sa aking isip. At ang Lord naman ay nagbibigay ng lakas. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. So, this word of command is a word of authority. The sword of the Spirit. So, this is the weapon we use to cast out demons. Sino dito ang kayang humarap na sa demonyo? Hulog. Asa kaway. Kasi baka hindi yung demonyo ang tatakbo kayo yung naunang tumakbo. Masama mo dito, takbo hindi ba alam mo, pasalpok-salpok ko saan-saan. No? Diyos ko po. No? Hindi yung pwede yung ganon. So tayo ay haharap na mayroong tapang, taglay, ang tapangan, at ang lakas na nagmula sa Diyos. So using the word of command. Tingnan po natin sa Lucas chapter 4 verse 32. Ano po ang sabi dyan? Luke 4 verse 32. They were amazed at His teaching because His message had authority. Authority. May kapangyarihan. At inatid po natin yung verse 36. Diyan din, Lucas chapter 4 verse 36 naman. All the people were amazed and said to each other, "What is this teaching? With authority and power, He gives orders to evil spirits, and they come out." So ano ito pagtuturo ito? Mayroong kapangyarihan ang kanyang salita at napalalayas niya ang mga masasamang espiritu at sila nga ay umaalis. Sila ay sumusunod sa kanya. At yung authority na yan ay binigay din ni Jesus sa atin. Taglay natin yan. Bakit hindi natin yun nagagawa? Kasi hindi natin alam na yun ay taglay natin. O kung alam man natin na taglay natin, hindi natin alam gamitin. Ha? So mahalaga na alam natin. Now you know that you have that authority. Kailangan po natin yan gamitin at
ating palayasin ang dyablo sa pamamagitan ng kanyang salita na mayroon tayong buong pananampalataya sa Diyos. Hindi tayo mag-aalinlangan sa kanyang gagawin sa ating buhay. Kung sinend ka ng Lord doon, gawin mo yon na may pananampalataya dahil ang Diyos ay kasama mo. Sabi niya sa pangako niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. No? So let us use the word of command. No? Huwag mong hayaan yan na nandyan lang. But use the word of command. Pangalawa, use the word of command with faith. No, with faith, may pananampalataya. Faith is our shield and protection against the enemy, against the evil one. Anong sinasabi ko doon no, sa verse 36? Pinalayas niya, nagsalita, inutusan, at sila ay sumunod na palayas ang masamang espiritu. At gagawin niyo ng mayroong pananampalataya. Huwag natin lamang gagayahin. So, naalala niyo po yung mga anak ni Skeva, no, na senior ko sa inyo? Pati yung kanilang pagpapalayas, mali. Sabi, sa pangalan ng Diyos ni na Pablo, lumayas ka. O, sabi, inuutos doon sa masamang espiritu. Kaya ang sabi doon sa istorya, sa Book of Acts, no, ang mga anak ni Skeva ang sinalakay, sila ang dinalong ng masamang espiritu. Sabi ng masamang espiritu, si Pablo, ang mga apostol kilala namin, pero kayo, sino kayo? No? So yun po ay hindi ibig sabihin, hindi nila kilala yung mga anak ni Skeva. Kundi, they are questioning their authority. No, kino-question yung kapangyarihan na para sino ka? Sino kayo para palayasin kami? Kaya sila ang dinaluhong. Sabi doon, lumabas silang patakbo ng bahay na gulang-gulanin ang kanilang damit at sugatan dahil sila ay dinaluhong ng masamang espiritu. No? So, hindi ko tayo nagdagaya. Tandaan po natin, tayo ay anak ng Diyos. Kaya ninyo, kahit po doon sa word of command nila, maliit, yung ba, di nila alam paano gamitin kasi wala talaga sa kanila yung authority. Nakikita ng alam ng dyablo na may authority tayo sa kanila. Kaya ito mo, tinanong, walang authority yung mga anak ni Skeva. Kaya, sino kayo? Hindi natin kayo kilala. Parang wala kayong kapangyarihan para utusan kami at wala kaming karapatan na sundin kayo. O yun yung pagtatanong, hindi ibig sabihin na questioning their authority. Kasi wala sa kanila ang authority na mula sa Diyos. Kaya yung word of command, mali. You know, sa pangalan ng Diyos, ni Pablo, ng mga apostol. O, tayo hindi. No, sa pangalan ni Jesucristo at ng kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. So you will command the Spirit. Rebuke the Spirit. Ganun. Ganun ka mga ngatal. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nagkakautal-utal ka na, hindi mo na alam kung ano susunod sasabihin. Tatawanan tayo ng dyablo kapag gano'n. No? Wala yung authority. Sabi, naku, tatawanan. Sabi, duwag naman pala ito eh. No? Takot pala sa akin ito eh. Sa halip na umalis yun, hindi aalis. No? Kaya, let us use the word of command with faith. No? Yung pananampalataya ay ating shield, tandaan natin, protection yan against the evil one. At mapapalayas natin ang dyablo. No? For the word of command to bring deliverance to demonized people, you must have the anointing. So ito pa, yung pangatlo, no? Anointing of the Holy Spirit, mahalaga po ito. Tayo ay may anointing mula sa banal na Espiritu. Alam yan ng dyablo. Nakikita yan ng dyablo. Do you have the Holy Spirit in you? O, kung meron po tayong Holy Spirit, then ask for His anointing. At siya din ibibigay. Hindi naman po yan ipagdadamot sa atin. Anoint. Maririnig niyo yan sa aking mga prayer. We ask for your anointing. From the crown of our head to the sole of our feet, we should ask the anointing from the Holy Spirit. That is the power of God in us. Nakikita yun ng dyablo. No? Alam yun ng dyablo. Napakahalaga yun. Because the anointing breaks and destroys the work of the enemy over a person's life. Yan ang sisira. Kasi yun ang kapangyarihan ng Diyos. Yun ang magbibigay bisa sa ating
full armor. Bisa ng full armor ay sa pamagitan ng anointing. The anointing of the Holy Spirit works closely with us as we use our authority in Jesus Christ. So, mahalaga po yun. Kaya po, ang sword of the Spirit, alam natin ang salita ng Diyos. Kasi wala ho tayong marirecall kung hindi ho tayo nagbabasa ng Word of God. No? Hindi ho natin pwede sabihin, basta nasa Bible yan. Hindi ho pwede ganon. Kundi, the sword of the Spirit, the Word of God, alam natin gamitin ang salita ng Diyos. Alam natin gamitin ang word of command at gamitin ito nung mayroong pananampalataya. At ang ating sword of the Spirit, ang ating mga sarili ay nakatanggap ng anointing mula sa banal na Spirit. At hindi mo yun nakukuha sa madaling paraan, kundi sa pamamagitan ng ating pananalangin. Pananalangin. Lumalapit tayo sa Diyos, nagkakaroon tayo ng mas malalim, yung intimate relationship with God. Mas malapit na relasyon natin sa Diyos para mas madali natin siyang masisense. Madali nating maririnig. Madali nating makikita yung kanyang mga ginagawa sa ating buhay. Madali nating makikita yung kanyang direksyon. Kaya nga po, mansinin po ninyo, no? Ang Lord, yung dalawang animal, no? Binasa ko ito ng isang araw. Yung dalawang animal na nakaka-relate sa kanya, no? Yung eagle at saka yung lion. So yung eagle doon sa vision, no? Yung vision, na 5 miles away, nakikita ng eagle yung kanyang biktima. No? Nakikita na pag-aaralan niya, nasipin mo, ang layo. O tayo, ayun na, kaharap na ang pagkilos ng Diyos, gumagawa na sa ating buhay. Hindi pa natin alam, hindi pa natin nakikita yung kanyang direksyon, ibinigay niya na sa atin, panalangin ka pa rin, Lord, bigay mo sa akin ang iyong direksyon. Lord, tulungan mo ako, pero ayan na sa harapan mo, hindi mo pa nakikita. Pero kung tayo may mas malapit na ugnayan sa Diyos, malinaw nating makikita ang kanyang direksyon. Kung tayo may malapit na relasyon sa Kanya, maririnig natin ang kanyang tinig. Mangungusap siya sa atin at malalaman natin yun through visions and dreams. Mangungusap sa atin ng Panginoon. Makikita mo natin yan. Kasi yun ay to direct us. Kasi kung hindi mo natin alam kung paano gumagawa ang Diyos sa buhay natin, tayo ay mananatiling mga Kristiyano na hindi lumalago at hindi lumalalim ang pagkakilala sa Kanya. Kaya may mga Kristiyano ang tagal-tagal na sa pananampalataya, lukewarm. Ang tagal-tagal na sa pananampalataya, yung growth, diretso lang ganyan, hindi umaangat. Na katulad ng agila tayo ay pumapailan lang at lumilipad sa kataasan. Ating naaabot ang kanyang kaluwalhatian, hindi natin maabot. Kasi hindi natin alam kung paano. Bakit? Nalalaki nga lang, hindi alam. O, liho ba? Pumunta nga lang sa prayer meeting, hindi makapunta, sa langit pa kaya? Liho ba? Attendees lang. Yun, ganon. Pero yung lawak, yung lalim ng pagkakilala sa Diyos, ng kanyang pananampalataya, hindi tumatatag ang tagal ng Kristiyano. Bakit? Kasi ito yung ugnayan sa Diyos. Huh? Hindi na-feel. Pupunta dito, panambahan, yung iba puspos na siya, hindi pa. Bakit hindi mo maramdaman ng Diyos? Ibig sabihin, there's something wrong. At hindi mo naman naisin doon sa iba na hindi nila maranasan ang pagkilos ng Espiritu Santo. Ang nagnanais ng ganon sa kanyang kapatid ay hindi sa Diyos. Diba? Udyok yun ng Diablo. Paano sasabihin sa Diyos yun? Sino magsasabi sa kanyang kapatid na hindi mo mararanasan ang pagkilos ng Espiritu? Huwag mong maranasan. Sa halip na ang ipanalangin mo, maranasan ng kapatid, maranasan ng bawat isa ang pagkilos ng Espiritu. Bakit sinasabing hindi? Hindi ba't yun ay sa Diablo? O paano mo kilala ba
ginagawa na ng Diablo, kakampi mo pala siya. O, di ba? Tapos magpupuri ka ng taas ang kamay. At tayo sumasayaw pa. Ang Diyos ang nakakaalam ng laman ng ating puso at isipan. Pero ang tunay na lingkod ng Diyos at ang tunay na nagmamahal sa Diyos, ang tunay na nakakaunawa at nakadarama sa kalooban ng Diyos ay maghahayag ng mabubuting bagay. Hindi ba? Magre-reflect sa Kanya ay mabubuting bagay at hindi siya magiging agent ng kaaway. Para bigyan ng masamang isip ang kanyang kapatid at bigyan ng discouragement. Hirap yan sa mga Tagalog. Yung discouragement ang kanyang kapatid, kundi para i-uplift, para palakasin. Ang Lord hindi nagdi-discourage. Ang Lord ay nag-a-uplift. Di ba? Sige, maghanap kayo ng verse sa Bible na ang Lord nang discourage. But He lifts up our heads, no? By His righteous right hand. Itataas tayo ng Diyos. Kaya use the word of command with faith and with the anointing of the Holy Spirit. And we will be able to experience and enjoy the power of God in our lives. It will change us. No? Babaguhin tayo niyan. Ang takbo ng ating isipan, ang lakad ng ating buhay, ang ating pananampalataya ay lalago at magkakaroon tayong matatag na paninindigan para kay Kristo at magliliwanag tayo sa Kanyang kaluwalhatian. Sino ang hindi magkakaganon kung siya ay lumalakad kasama ang Diyos? Di ba? Putting on the full armor of God. So, sabi po doon sa Ephesians chapter 6, full armor of God, no, yung ating pong key verse, isuot ang baluting kaloob ng Diyos. Alam niyo ba paano isuot yan? Baka ho nakasabit sa sulok ng inyong bahay. Hindi sinusuot. Pero susuot, wala naman. No. Sabi po dyan, ang kalaban natin ay spiritual. No, di ba? Spiritual. Ang mga hukbo ng kadiliman na kumikilos sa himpapawid, silang namamahala at naghahasik ng kasamaan dito sa lupa. Paano po yan isusuot? Wala namang pinamimigay si Pastor na armor. Hindi ako ang nagbigay niyan, kundi ang Lord. So gusto, isuot po natin ang full armor. Tuturuan ko kayo para isuot niyan. So, dahil ang kalaban natin ay Espiritu, ang full armor of God, it comes from the Lord, it is Spirit. Gagawin po natin yung gesture, yung pagsusuot. Ayo, paano ka nagsusuot ng damit? O, yan, ganun din. Isusuot natin. At sasabihin mo, sa warrior, itinuro ko na yan. So, ngayon, atin po yung isusuot. Every day, isusuot po natin ang full armor of God. Bago kayo lumabas ng inyong kwarto, isuot niyo yung full armor of God. Para hindi tayo nagiging casualty paglabas po natin ng ating mga bahay. No? Bukod po sa panalangin, sabihin po ay inonorish ng prayer. No? Bukod sa panalangin, mahalaga po ang full armor of God. Ito po, ating isusuot yan. So next week po ako, buong March ako ang speaker. At next week po ang ating tatalakayin ay ang outpouring of the Spirit of God na kailangan at mahalaga kasama po nito full armor of God. Atin pong isusuot ang full armor. Tayo po tayong lahat. So una po natin sa ulo. Susuot po muna natin ang ano nilalagay sa ulo? Helmet. Ayan. Sige. Ano ba yung full armor? I-identify muna natin. Ano yung dito? Helmet of salvation. Ayan na, baka magkapalit-palit. Tapos dito. 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 Dito sa kaliwa. Dito.
dito? Sandals. O, yan. Ganun natin yan isusuot. O, sige ha, gawin natin. Ang isusuot is because we are battling against the spirit world, ang baluti na kaloob ng Diyos ay spirit din. Alam natin kung ano ang baluti niyan, huwag natin kakalimutan. That is to protect our head, our heart, no? To protect our whole body, upang salagin ang mga nagliliyab ng palason ng kaaway, at upang wasakin ang mga utak ng dyablo. Dahil din ang kanyang mga lalang sa ating buhay, at susuot natin ang panyapa kung saan tayo ay magiging handa sa paghahayag ng mabuting balita ng kapayapaan ng Diyos. Saan mo niya tayo? Okay, sige, unahin natin. Sinusot ko ang helmet ng kaligtasan upang proteksyonan ang aking isip, ang aking mata, ang aking tainga, ang aking bibig laban sa mga gawa ng kaaway. Sinusot ko ang breastplate of righteousness. Siya magbibigay proteksyon sa aking puso, sa bawat motibo, sa bawat nararamdaman, sa bawat naisin. Ito'y poproteksyonan at ang mga kalooban ng Diyos ang pupuno dito. Sinusuot ko ang belt of truth upang ako ay palakasin at pigilan sa mga makalamang nasain. Sinusuot ko ang shield of faith upang salagin ang mga nagliliyab na palason ng kaaway. Ang pananampalataya ko ay kay Kristo ko ilalaan. Mananatili at ako'y poproteksyonan. Tinataas ko ang sword of the Spirit upang wasakin ang mga kuta gawa ng kaaway sa aking buhay, sa buhay ng aking pamilya, sa buhay ng iglesia, sa buong community. In the name of Jesus, the authority I have comes from my God. In the name of Jesus, I will break down the strongholds and destroy the evil one. Sinusuot ko banyapa ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan sa mang sulong ng daigdig. Ako'y kanyang dalhin. Ang full armor of God ay aking taglay. Nagpapasalamat ako. Cover mo po ako ng iyong banal na dugo upang kami ingatan sa gawa ng kaaway mula sa ulo hanggang talampakan. Ang iyong authority ay aming taglay. In the name of Jesus. Amen. Sabi nila ko, araw-araw po, bago kayo lumabas ng bahay, on the full armor of God. Sabi ko doon, put on, hindi nyo lang po yan sasauluhin, kundi put on, isusuot ng full armor of God. Kung paano nagsusuot po tayo ng damit, isusuot din po natin ang kaloob na baluti ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa kaloob mo na baluti sa amin. At alam po namin, ito yung ibinigay upang kami ay samahan at proteksyonan laban sa mga gawa ng kaaway. At kami ay manatiling nakatayo pagkatapos ng laban. Sa amin po, Panginoong pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, kami, O Diyos, ay iyong kasakdaling. At tulungan mo po, Panginoon, na sa lahat ng pakipaglaban kami ay magtagumpay. Alam namin din kami magtatagumpay dahil ikaw na Diyos na sumasa amin ay higit na makapangyarihan kaysa sa Kanya na nasa sanlibutan. Salamat, Panginoon, dahil kami ay
ilalagay mo po sa iyong panig, sa iyong tabi, upang kami ay samahan sa anuman pong laban na amin pong tatahakin at amin pong pagdaraanan. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong pangako ay aming mapakahawakan at sa pangako mo, Panginoon, kami magtatagumpay. O Banal na Espiritu, ang iyong anointing, lagi mo pong igawad, ibigay sa iyong mga anak na ito sa pananampalataya na iyo pong nakikita. Ikaw ay kumilos sa kanilang buhay. Ikaw, Panginoon, ang magpalakas. O Banal na Espiritu, ikaw magbigay ng inspirasyon at katapangan sa bawat isa sapagkat hindi ang Espiritu ng karuwagan ang ibinigay mo sa amin, kundi Espiritu ng katapangan, Espiritu ng pag-ibig na namumula sa aming Diyos. Sapat upang kami ay magtagumpay. At huwag po kami magkaroon ng pag-aalinlangan sa mga pagkakataong yun ay dumating sa aming isipan. Amin po yung itinataboy sa pangalan ni Jesus. At palitan mo, Diyos, ng confidence sa iyo, sa iyong mga pangako at pagtitiwala sa iyong gagawin sa amin pong buhay. Tunay, Panginoon, meron kaming buhay na Diyos. At ang buhay na Diyos ang sa amin ay magtatanggol sa lahat ng pakikipaglaban. Salamat, Panginoon, sa mga salita mong aming napakinggan. Salamat po sa aming natutunan. Ito po ay maitago namin sa aming puso, sa aming isipan, at kami ay huwag magkasala laban sa iyo kailanman. Sa iyong papuri, ito ay aming dalangin